The latest Pulse Asia survey is out at hindi naman tayo nagulat sa resulta kasi alam na natin uh, in the previous surveys talagang nanguna talaga si BP Inday Sara. But this time, it cemented the reality and the fact that parang yung mga lineup of candidates ngayon walang kayang tumalo kay BP Inday Sara. So, it is very evident na si BP Inday Sara will be our next president if uh, nothing unusual or will happen or any event will happen na magpigil sa kanyang expected na pangyayari. So itong Pulsation survey ay nagre-reveal what will be what is coming in the future with regards to the sitwasyon ng ating uh, form ng government that will be handled by very sincere and very effective and very diligent and honest person of BP Inday Sara. So, yung word na linagay ko dyan, unrelenting, ang ibig sabihin niyan, hindi nagpasisindak, hindi nagpatinag, tuloy-tuloy lang, steadfast sa kanyang paniniwala at sa kanyang sinahawakan na prinsipyo na walang ibang dapat gagawin ng isang public official is to serve the people and to serve her country. At ito ang ginagawa niya. Kaya siya unrelenting. Despite the fact na in all quarters, lahat na tinatapon sa kanya. But still, he stood her ground. Nakatayo pa rin siya, lumalaban. At ito na yung nakikita natin ngayon. Yan sa Post-Asia survey na yan. Okay, so we will discuss that thoroughly. And before doing that, I would like to request like naman, share, and subscribe if you are new to this channel, Justin Talking PH. So magandang araw sa lahat na manonood, whatever time zone kayo. At good morning sa mga manonood natin dito sa Pilipinas at sa dito sa ating region sa Asia. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. So to continue, so kitang-kita na ninyo kitang-kita na natin tayong lahat at dapat ma-realize ito ng oposisyon kung saan ba ang katotohanan ngayon sa sitwasyon ng politika sa Pilipinas. Nakikita natin sa survey, walang binatpat, naiwan, it may dust yung mga kalaban ni BP Inday Sara. Dito sa Presidential Preparedness Survey ng Pulse Asia, napakalaki ng pag-angat ng preference rate ni BP Inday Sara. Dati, it's only around 41 to 43%. But right now, 49% na ang kanyang rating sa presidential preference survey. Iba yung trust and approval rating. Is around 57%. Ito naman, tinatanong kasi dito kung sinong iboboto ninyo this upcoming 2020 elections. At lumabas yung I think that was conducted January or December last year and January this year na nakakuha lang si BP Inday Sara ng 41% to 42. But right now, it is 49. At ito, kinandak during the impeachment trial. Kasi from June 28 to July 6, dalawang phase ng ginawa ng Pulsisya sa pag-survey. At lumabas na 49%. So, anong ibig sabihin? Naapektuhan ba si BP Inday Sara sa mga paratang ng prosecution witnesses na sinasabi na she violated tawag nito, uh,
yung isang china-charge nila na nawala ng trust ng mga tao sa ginagawa niya, di ba? Walang epekto. Nakita ng mga tao na puro lang ah, allegations at walang tamang ebidensya. At kailan pa ba sila nagsampa ng impeachment case? Di ba? February pa. So, walang epekto yung paninira na ginawa nila dyan sa House of Representatives, sa mga house ng Malita Syndicate. So, wala. Yung mga ginawa nila, Dilima, Luestro, Siljuk, no, na paninira, pag-issue ng subpoena doon sa mga accounts ni BP Inday, wala. Kaya, understandably, pagdating dito, ah, dito sa Senado, ganun din ang nangyari. Hindi rin naniwala yung mga tao sa mga allegations na yan. Attested to the 49% preference rating pagka-presidente ngayong 2028. So nakita na natin. At you should remember, we should be aware na para sa akin 18 months na lang yan. July ngayon, so 6 months up to December, then 1 year, that's 18 months until December 31, which is the deadline for the filing of candidacy for president. So nakita natin, 16 months lang to work with your demolition ng aming kandidato ng CBP Inday Sara, the next president of the Philippines. And you should do that within 16 months, 18 months. So nakita na natin, kaya nagpupumahog sila. Pero itong ginawa nilang impeachment, maraming turn of events eh. Kita natin, very cautious na yung mga senador na bumuto para nga buksan lang yung bank account at tax record ni BP Inday Sara. Nakita natin doon sa kanilang pagboto dyan for the opening of this tax and bank record na hindi nila sinapubliko. Kasi walang voting dyan mismo sa plenary. So ayaw nila mabunyag ang kanilang mga boto. Pero kitang-kita naman natin kung sino yung pumabor at hindi pumabor. Siyempre, yung 13, hindi talaga yung papabor sa kay VP Inday Sara. Gusto siyang makonvict. So ano pang i-analyze natin dyan? Talagang sila dapat ay hindi natin iputot. At remember, dito rin sa mamaya, pag-usapan natin yung senatorial slate na lumabas. At meron tayong komento na nabigat dyan sa senatorial slate na yan. Kasi parang hindi pa gaano aware ang mga Pilipino doon sa iboboto nila mga senador at gaano kaimportante ang pagboto ng isang senador na ilalagay natin dyan sa senador, as manifested by itong set of senators na nandito na ngayon sa ating Senado na nakikita naman natin kung anong ginawa ng mga senador na ito. So, 49%. Then, sinusundan ng isang mayor na dating vice president na walang ginagawa nung kapanahunan ng siya ay vice president sa nakaraang presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Puro paninira ang ginawa. Na yan naman ang hindi ginawa ni Vice President Sara. Not until kinulong ang kanyang chief of staff na si Attorney Sulaika Lopez. Ngayon, pag-usapan din natin tungkol dyan later on. Ngayon, with a 23 margin of votes, kasi si Lenia Robredo is only 26, yun talaga ang base number ng voters ng Dilawan, Pinklawan. Yan ang kanilang percentage lagi. No?
ranging from 15% up to 20, 25, ganyan. Kasi yan ang nakukuhang buto nila Bam Aquino at Kiko Pangilinan, around that number. Pero yung iba hindi naman bumuto, ah, dahil bumuto ang Iglesia ni Cristo sa kanya, ni Bam Aquino, nadagdagan ng around 7 million, kaya umabot talaga ng 20 plus. 20, I think si Bam Aquino sa around 25 uh, million ang nakuhang boto, followed by Kiko Pangilinan around 23 million. So yun ang base ng Dilawan at yun ang nakuha ni Lini Robredo sa 23% na yan. Pero 49% si Sara. You can imagine. Napakalaki ng gap. So, talagang maging totoo na yung sinasabi ni Lini na hindi na siya tatakbo. How can you win with that gap, 23%? 87% ang nakuha sa Mindanao. Yung si Lini Robredo, around 11% lang. Pagdating ng Visayas, around 53, bumawa dito si Sara Duterte. I think before it was around 60, 68 something. Dahil pumasok si Lini, around 37%. So yung porsyento na nakuha ni Lini Robredo na hindi na kay BP Inday Sara. Pagdating sa Balance Luzon, halos makapareho sila. Si BP Inday Sara sa NCR is 39%, while Lini is 38%. Balance Luzon is 31%. Ito nakakagulat dahil supposed to be napakalaki ng kukunin ni Lini na percentage dito sa Balance Luzon. Dahil taga Luzon siya eh. Baluarte niya yung Bicol. But despite all of that, nakakuha pa rin ng 31% si BP Inday Sara. Hindi pa yan start ng campaign. So nakita natin na hindi pwede si Lini maiwan niya si BP Inday Sara dito sa Balance Luzon. Na yun ang in-expect na mga Dilawan at Pinklawan na they can turn the lead of BP Inday Sara sa Mindanao at Visayas at makuha nila dito sa Luzon. But because of that number, na halos magkadikit sila, paano mo lamangan yan? Halos magkapareho lang ang number na nakuha ninyo sa rates na 31% ng Balance Luzon. Yan ang pag-asa ni Lini, NCR at saka Balance Luzon. Pero napakalakas ni BP Inday sa NCR. At sa Balance Luzon, kung there will be an active and massive campaign for BP Inday Sara at hindi naman imposible dahil ang daming mga allies si BP Sara na mga organization na nandito, parallel group ang tawag nila, siguradong mga ngampanya aggressively for BP Inday Sara. So talagang ma-demolish lalo ang numbers ni Lini Robredo dito sa Luzon at aangat yung kay BP Inday Sara. No. Yan naging 31 kasi yung other candidates like Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo wala nang pag-asa yan. So only 14%. Napakaliit. Yan ang doon kumuha yung Balance Luzon tsaka NCR ng numbers. Nahati-hati kasi yan na negligible naman ito sina Vince Dizon, 1% lang. Si Magalong, 1% din. Vitore, 0.5. O, di ba? O, yung mga numbers na yan, kahit itotal mo yan, hindi pa rin aabot ng 49. Kasama na yung Lini Robredo. So, ibig sabihin, kung wala na yan sina... Kasi hindi naman pwede, I don't know kung tatakbo si Lini, tatakbo rin si Rafi Tulfo. O, ang probability niyan, kung hindi tatakbo si Lini, marami rin namang ayaw ni Rafi Tulfo. Kaya yung 26% na nakuha ni Lini Robredo, pumapunta yan ni Rafi Tulfo. So, 16, 15, 14 lang pala, 14 plus 26, that's 40%.
Pero hindi mo na masulit yung 26%. Dahil marami dyan ang hindi bubuto kay Rapi Tulfo sa mga dilawan. Ngayon, kung yan ang mangyari, kahit na magsama pa yan, ayaw ni Linis, so pupunta ang dilawan na iba, ang tinlawan kay Rapi Tulfo. Yung iba, ayaw rin naman. Ayaw naman kay Rapi. So, mangyari yan, mahati ang boto or there will be part a vote na mapupunta kay Pipinday Sara. Kaya wala pa rin pag-asa si Rapi Tulfo na manalo. Ngayon, itong mga 1%, 1%, yung si Torre, 0.5%. Ngayon, nakakatawa dahil si Rizal Ontiveros laging nagsasalitan. Talagang gusto niya maging presidente at gusto niya siya ang standard bearer ng mga dilawan. Pero wala eh. Anong survey rate niya? 0.01. You can imagine that. 0.01. 0.01. So, si Tore 0.5. Mataas pa talaga si Tore. Sino nga nakakuha ng 0.01? Si Tito Soto, 0.01 din. Si Lacson nakakuha din ng 0.01. So, wala talagang pag-asa mananalo yan. Kaya, dito sa Visayas naman, punta ko sa Visayas dahil naka 37% si Lini. Ang bulk ng buto ni Lini ay dito sa Western Visayas kasi baluarte nila yung Panay Island, Rojas City, Antique, yun ang mga areas nila, Bacolod City, kasama na yan, at itong Iloilo, yun ang mga teritoryo ng mga dilawan dyan. Kaya dyan ang tumaas ang rates ni Lini dyan sa area na yan. Kaya ito si Marojas, dahil nga sa rates na yan, na-encourage na bubuto. Kasi baluarte rin niya yung Panay eh. Yan sa Rojas City, baluarte niyan. There's a possibility makapasok siya. Then, dito rin sa NCR, may bumubuto sa kanya. Kaya, meron, inspirado siya sa pagpanalo ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Kaya, sasama na rin siya dyan. But, with the influx ng Duterte votes, mahirapan siyang pumasok. Baka mangyari yung nangyari noong 2019 na tawag dito, yung diretso sa Inodoro. Mangyari na naman yan ngayon. So, yun ang nangyayari dyan sa presidential preference rate ng mga kandidato na gusto maging presidente. So, kitang-kita na natin, si BP Sara, hindi talaga nyo, it's unbeatable, hindi nyo mabibit si BP Sara with regards to yung honest to goodness election lang. Pero kahit na hindi honest to goodness election, samahan pa ninyo ng kumilik yan na pandaraya. Hindi nyo kayang abutin ang number of votes ni BP Sara. Kasi kung ang 65%, 65 million na votes, so around, ang kalahati niyan, 65, 32.5, yun talaga ang base ni BP Sara. Pero expected ang voting population natin na bubuto, around 89% ang sinabi ng Pulse Asia, 89%, so 11% lang ang hindi buboto doon sa mga registered voters. So kung 70 million ang expected na voting population ng Pilipino ngayong upcoming election sa 2028, kasi madagdagan ng around 5 million new voters na mag-register. So, aabot ng around 69 to 70 million ang voters. Less ang 1.9, that's around 2%. 2%, 1.4 million, that's 1.4 million. So, ang 70 million magiging roughly 68 million na lang ang boto. At ang 50% niyan is 29 million. 50%, 29 plus 29, 58. 29.
18. Hindi pala. Ah, 68. 68. 30. 34. Yes. 68. 34 million ang kalahati. That's 50%. Na if BPI Sara ay ngayon garners around 49%, so 34 million, almost 34 million to 35 million ang expected na boto na makuha niya. But sa pagka ngayon yun, na walang kampanya, sa tingin ko yung 35 million is the new base ni Sara sa pagka ngayon. Wala pang kampanya yan. So, paano mo matalo yan? Kung ang number ni Rapi Tulfo, ilagay natin kung ayaw na ni Liti, sa around 23 million lang. Aggregate. Yung magkasama na yung 14% niya, tsaka around 40, 39 million, hindi talaga abot. Napakalaki ng 9 million na lamang or 10 million. Mahirap mo hanapin yan. At yan, wala pang demolition job against Rapi Tulfo. Kung magsimula na yung kampanya, sigurado, laglag yan. Maraming atraso yan si Rapi Tulfo or kahit na si Lini. Kaya hindi talaga sila mananalo. Ngayon, puro directed towards BP Inday Sara ang demolition job, ang paninira, ang mga propaganda. But despite all of that, walang nangyayari. Yung gusto nilang sabihin na betrayal of public trust. Paano nga masabi na betrayal of public trust? Yun ba ang pakiramdam ng mga tao? Na ang banta na sinabi nila ni BP Inday Sara kay BBM ay hindi pabor yung mga tao sa mga sinabi ni BP Inday Sara. Bago niya sinabi yan, sinabi mo na niya ang samang loob niya sa administrasyon na yun din ang pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino. Sa mga kawalang bahala ng administrasyon na to, ang sobrang pangungurakot na ginawa sa kabanang bayan. Kaya ang mga tao talagang may simpatiya sa kanya. At si Inday may simpatiya din sa mga tao dahil talagang tinakampihan niya ang taong bayan. Tulad ng ginawa niya doon sa pagsapak niya ng syrup. Sino bang kinampihan ni BP Inday Sara? Di ba mga ordinaryong mga illegal settlers doon sa or mga squatter o yung nakatira doon na pinapalis. Mga ordinaryong mga tao na hirap na hirap sa kanilang pamumuhay. Nung panahon na yun daw, nagka-flash flood pa, 31 ang patay. Tapos bigla silang paalisin doon sa lugar na yun. Na wala naman silang relocation. At nakikiusap si BP Inday Sara na huwag muna dahil wala pang relocation. At hintayin mo ako para kausapin ko at hindi dumanak ang dugo diyan sa lugar na yan. At kinampihan niya ang mga taong yun. Kaya, nung pagsapak niya doon sa sheriff na yun, nagpapakita yun na talagang mahal na yung mga nakatira sa lugar na yun at pinoprotektahan nila ang kanilang karapatan. So, ang simpatiya na kay BP Inday Sara. So, yan ang public trust. Tapos sabihin niyo betrayal of public trust. Ganon din yung sinabi ni BP Inday Sara kay BBM na kung anong mangyari sa akin, meron akong kinausap. Hindi naman assassin ang sinasabi, meron akong kinakausap para kayo ay gurgurin din. O, di ba? Sinong unang binantaan? Si BP Inday Sara. Sino nung nagbanta? Yung binantaan din niya ni BP Inday Sara. Nagugurgur sa kanya. Nagurgurin din. O, sinong unang imbestigahan? Yung unang nagbanta dapat. O, di ba? Ganon. Baliktad ang pangyayari eh. Yung nagpahayag lang ng self-defense sa sa tingin niya na talagang gagawin sa kanya, yun ang inimbestigahan. At ngayon, ang
impresyon ng mga bangag na nawala na yung ano, there's a betrayal na tinatraidor ni BP Inday Sara ang kanyang pagtitiwala ng mga tao sa kanya. Di ba baliktad yan? Ito nga ang dahilan, yung gusto ng kinulong si Zuleika Lopez at pinutulan pa ng ilaw, inalisan pa ng kuryente para lang mapilitan sumama sa mga pulis papunta ng Mandaluyong correctional. Yun ang ginawa nilang kalupitan. Kaya siyempre, tulad ng ginawa niya si Sheriff, ginawa rin niya dyan sa na yan, sa ah, press conference ba ito, o paano ba yun, Ah, na nangyari. Na doon na niya sinabi yung gusto niyang sabihin kay BBM as a form of conditional na pagbabanta. Na kung may gagawin ka sa akin, may gagawin din ako sa iyo. Ganun lang kasimple yan. Tapos gusto niyo ipalabas, ilalagay niyo sa isipan at pananalita ng mga taong bayan na yan ay betrayal of public trust. Dahil nga hindi niya sinusunod ang batas. Anong batas ang linalabag niya? Na wala na pa naman siyang ginawang krimen. Nagsasabi pa naman siya. Tapos sabihin mo na security threat yun. Security threat yung ginawa ni BBM. Ang dami niyang mga violation na naglagay sa bansa natin sa posibleng kapahamakan. Tulad ng patuloy niyang pakipagtunggali sa China. Iba yan? Security threat talaga yan na madamay ang mga Pilipino sa kanyang maling gagawing desisyon na makipagdigmaan sa China. Yun ang security threat. Ngayon naman ang gusto nila para malihis na naman ang mga issue dito sa bansa natin tulad ng flood control. At ito, parang desperado na rin sila dahil nakikita nila walang mangyari sa impeachment na yan. Dahil hindi talaga natin pwedeng i-convict si Sara. Bakit hindi pwedeng i-convict? Ngayon pa nga lang, ayaw ipakita ng mga senador ang nasa majority ang kanilang mga boto. Kaya hindi sila bumuto sa plenary sa pagbukas ng tax at bank record ni BP Inday Sara. Baka tandaan sila ni BP Inday Sara, ito yung bumuto, nabuksan yan. Kaya pagdating na si BP Inday Sara na ang magiging Pangulo, may posibilidad na yung mga kasong haharapin nila, pabuksan din yung bank at tax record nila. Yun talaga ang dapat na gagawin. Kasi pinabuksan nila eh. O yung magtanong kayo sino? So, yung lahat diyan sa majority. Lahat na senador na yan. Kung may atraso yan, para maging ebidensya, ang kanilang mga bank at tax record, buksan yan lahat. Kasi pinabuksan nila yung kay BP Inday Sara. Yan ang dapat gagawin ni BP Inday Sara kung maging presidente na siya. Fair lang yan. Kahit na walang impeachment, dahil hindi naman impeachable yung mga senators, na maghanap ng paraan na mabuksan yan. Mga tax at bank record nila. So, ganyan ang mangyayari dyan. Kaya yung charge nila na betrayal of public trust, kahunghangan yan. Nakita na yan ngayon, lalo na lumabas itong Pulsation survey. Saan tayo pupunta dito? Yun ang sasabihin ni Banga. Hindi na tayo mananalo dyan. At ito lang ang sasabihin ko. Kung ipilit niya yung conviction ni BP Inday Sara by i-magic niyo yung basis for the impeachment, for the conviction from 24 senators to whatever number, like 18 senators dahil kinulong na niyo yung iba, mga senador, at may balak pa kayong ibang ikulong. Sigurado yan, magkaroon talaga, it will trigger something that will lead into a regime change. At yan ay napakalaking posibilidad na mangyari. Dahil punong-puno na yung mga tao. Punong-puno na sa sobra na ginawa ng administrasyon ni Pangulong na ito. Bukod sa pagnanakaw, sa iipit
pakulong sa mga nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi ng sino ang involved dyan sa ah, blood control controversy, scandal. Sila pang nakukulong. At yan ang dapat nating malaman na yung mga paratang nila na betrayal of public trust ay wala talagang basihan. Nakikita na dyan, nakikita na sa survey results ngayon. Kaya sa Vice Presidente, hindi lumabas ang pangalan ni Senator Marcolita. Kasi hindi siguro nila, hindi sinama ng policy siya ang pangalan ni Senator Marcolita. Saka nagtataka ako, bakit hindi sinama dahil nasa kulungan siya. Hindi naman siya habang buhay nasa kulungan at hindi naman talaga siya makonvict. No? Ang lumabas sa Vice Presidential Survey ay ang pangalan ni Bungo, 27% at 21% ang kay Robin Padilla. So, ibig sabihin, wala nang lusot yung ibang mga kandidato dahil hawak na eh. I think Bam Aquino nasa 13 or 11% lang. Kung gusto niya maging Vice President kung sino mang tatakbo, then Kiko Pangilinan, napakababa rin ng rate. Kaya, ang pangalan ni Risa Hontiveros hindi naman nag-appear as Vice President. So, kakampi pa rin ni BP Inday Sara maging Vice President. Whether it's Bongo, which is probably yun ang pipiliin ni BP Inday Sara, or si Senator Marcolita will remain, pwede rin naman si Senator Marcolita will remain as Senator. Hahawakan niya yung Blue Ribbon Committee. Kaya matindi rin. Diba? Maganda rin yan. Hindi nagagawa ng other committee si BP Inday Sara. Tulad ng ginawa ni Bongbong na gumawa ng ICI. Diba? Na wala rin nangyari. Gastos pa yan. At isasampa rin naman sa korte ang resulta niyan. Hindi naman sila wala naman silang judicial power na pwede na sila magpataw ng parusa doon sa nakikita nilang may kasalanan dyan sa flood control scandal. So, ganyan ang magandang gagawin. So, maging Vice President ay si Bongo o si Robin Padilla. Maganda rin si Bongo dahil service-oriented talaga si Bongo. Sa dyan lang sa malasakit center niya sa mga hospital. Ang laking bagay. Ngayon, wala na yan. Nakita. Kaya yan ang namimiss ng mga tao. At naalala nila ang ginawang serbisyo ni Bongo with regards to the mga health problems ng mga kababayan natin hikahos na lumalapit sa mga hospital na halos walang kapera-pera. Yun nga ang malungkot ngayon, PGH hindi na binigyan ng pondo, ang PhilHealth ninakaw pa yung pondo, around 60 billion at hindi pa binalik, ibabalik daw pero galing din sa pondo natin. Galing din sa GE. Kita mo yan? O saan yung pera na yun? Yung nga ang hirap niyan. Direkto na absuelto ka. Absuelto, pati yung PhilHealth na chairman, presidente. Hindi sila inabsuelto ni Boying. Nakita natin kung gaano nilaro ang mga tao. Pero unti-unti na ngayon naging klaro. At nakikita na nila na hindi na nila maluko mga tao. Itong upcoming suna ni Bongbong, marami rin magsusuna before him. Wala. Sabi nila, lang daw, Milo lang daw, kalmado lang daw ang mga speeches ni Bongbong. Wala naman talaga siyang masasabi na accomplishment niya kasi i-report niya kung anong accomplishment na naganap sa administrasyon niya for the last year during this term niya 2017, 2025 and part up to 2026. Kung ano bang accomplishment na naganap niya.
meron pa siyang proyekto. Ang proyekto niya, yung mga barbed wire lang dyan sa Malacanang. At saka yung mountain dyan sa hanap ng Kamuning flyover. Yun ang naganap niya. So, ang natapos niya na proyekto. So, yun ang mangyayari sa Suna. Wala siyang masasabi dyan. Wala siyang may pagyabang. Kasi alam na mga tao na puro kasinungalingan ang ginawa niya tulad ng mga sinasabi niya in the past Suna na ginawa niya. So, we are not expecting anything uh, extraordinary sa kanyang mga speech, sa kanyang speech dyan this coming Monday. So, marami namang bigay ng kanilang kontrasuna din later on. Paghulaan yung mga sinasabi ni Bangag. At expected na yan. Ano ba ngayon? Friday, maybe bukas, magbigay na ng State of the Nation address si Inday Sara. Yung katotohanan ng State of the Nation address. So dito naman sa mga balik tayo sa presidential. Alam mo may survey din yung may survey din yung Pulse siya na paris-paris nila ang kalaban ni Bipin de Sara. Pinipair nila si Bam Aquino, si Bipin de Sara, pinagtapat pala, yun ang yun ang tamang salita, at saka si Bam Aquino, kung sino mananalo dyan. Wala rin. Kulilat din sila lahat. Yun din ang rate. Si Inday Sara, tumaas pa nga eh. Ang 59 niya, yung 57, 49 siya, naging 50 plus pa pala, 52 something. Yung lamang kung tatlo yung tatakbo. Nung sinama si Rapi Tulfo, meron palang Erwin Tulfo Bam. Meron din namang Rapi Tulfo, Leni Robredo at kasi BP Inday Sara. Naging 56 si Sara, tumaas lalo. Ibig sabihin, merong nabawasan na kandidato. Probably ito si Rapi Tulfo na pupunta kay BP Inday Sara ang boto. Kasi tumaas si BP Inday Sara. Tapos nung si Bam Aquino pala at saka si Erwin, bumaba ng 52 si BP Inday Sara. Ibig sabihin, may mga dilawan na bumoto kay BP Inday Sara. Kasi doon sa Erwin Tulfo at I think Leni Robredo, magkalaban, tatlo, tumaas si BP Inday Sara to around 54. So may 2% na napunta kay Bam Aquino. So, yung pinaglaban na sila ni Rapi Tulfo, ayan na nga, lumabas. Talagang lampaso yan. Napakataas ng nakuha ni BP Inday Sara, more than 50. At saka si Leni Robredo. So to summarize, kahit sinong itapat mo dyan, one-on-one, tatlo ang kandidato, or sa eleksyon na to, hindi lang naman dalawa. Well, hindi pa nangyari na yan sa Philippine history na sa presidential election ay dalawa lang ang kandidato. Kadalasan yan, pinakamahina na yung 4, 5. Yung nakaraan pa nga, 8. So mahakit talaga ang boto. Hindi talaga ma-corner ng kalaban ni BP Inday Sara ang boto. Kasi solid na yung base ni Sara na more than 34 to 35 million votes. Solid na yan. Kahit anong gagawin ninyo, hindi yan mag-iba ang isip. Kaya yan nga ang delikado na sinasabi ni Matibag doon sa kanyang presentasyon na ang dami naman niyang kapalpakan doon sa mga sinasabi niya. At yung pagpresenta pa nga niya doon sa mga pangyayari nung mga ebidensya na nabuo nung unang direktor, hindi naman talaga wala siya doon nang nakalap yung mga ebidensya na yan na sinabi nila. Yung sinasabi nilang assassin, hindi naman siya ang una nagpa-imbestigan yan. Sa bagay ngayon, nagpagawa na siya ng another task force. Pero wala pa siya, mostly. Hindi siya involved doon. Kaya wala siyang karapatan kasi wala siyang
first-hand information with regards diyan sa kaso. Kaya diyan pa lang talo na siya eh. Talo na yung prosecution sa mga sinasabi nila. Dahil hindi siya involved eh. The investigation, hindi siya involved. Iba naman ang humawak ng kaso noon. Dapat kasi ang ginawa ng prosecution, yung unang humawak sa NBI, yun ang ginawa nilang witness. Kumuha silang witness na hindi naman first-hand information ang nakuha. Kaya yung problema yan ng prosecution kung magpresenta na ng ebidensya ang depensa. Kasi pagkatapos nitong mga presentation of charges ng prosecution, susunod yung respondent, yung defense. Kaya masasagot na nila yan. So, itong kay Matibag, sinasabi niya na merong kinetic force. Ng salita ni BP Inday Sara ay may kinetic force na nangyayari kasi yung iba nahihikayat na gayahin na rin yung sinasabi ni BP Inday Sara. Alam mo, Director Matibag, sobra pa dyan ang gusto na mangyari ng mga tao sa sobrang nilang galit sa Pangulo. Sobrang galit sa Pangulo ang mga pakiramdam ng mga taong bayan sa kanya. Dahil alam nila kung gaano sila kahirap eh. Nasa buhay nila, nakikita nila sa buhay nila ang mga ginawa ng Pangulo na kawalang hiyaan na nakapekto sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mismong buhay, nakikita nila. Epekto yan sa mga ginawa ng Presidente, lalo na itong pagnanakaw dyan sa flood control na supposed to be yung pera na yan mailaan para sa mga serbisyo dito sa nag-iikaw sa ating mamayang Pilipino na hindi nga umabot sa kanila, napunta sa bulsa, sa malita ng mga magnanakaw dyan sa Senado at sa Kongreso at sa House of Representatives at ilang mga cabinet secretaries at mga engineers dyan na yumaman bigla, bilyon ang kinita. Na supposed to be yan ay tulong sa mga mamahirap, serbisyo. Dito na lang sa health. Yung pag-control ng inflation, wala. Yung pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, na ang ibang bansa ay subsidize, tayo hindi. So naapektuhan talaga lahat dahil sa walang ginagawa ang pamahalaan, puro lang ngungurakot ang nasa isip. At liwaliw sa ibang bansa, yun lang ang ginagawa ng bangag nating presidente. Noong pa naman yan eh. Hindi naman natin pasubalian yan dahil lagi naman nakikita natin sa dalawa ng nating mata na ura-urada na lang. Lalo na kung may kalamidad na umaalis sa bansa para maiwasan ang kanyang responsibilidad. Ganyan yan. So, yung kinetic force na sinabi ni Matibag, galit ng mga tao yan na ginagawa ng presidente. Kaya hindi maiwasan. Napupunta siya dyan sa mga rally na yan, kunwaring rally niya, wala namang mura, banta. Maraming nagbabanta sa kanya sa ginagawa niya. Nakikita yan at yan, ipinapahayag ni Sara ang sobrang pagkadismaya ng mga tao, pagkagalit ng tao sa presidente. Kaya huwag mong sabihin na si BP Inday Sara na nagbabanta. Ang iba, gusto pa nga yan eh. Gusto pa, tayo naman, hindi naman tayo nag-ano ng masamang mangyari sa ating Pangulo, kahit ganyang kabangag yan. Sa Christian, pero yung iba, hindi mo naman makokontrol yan. So, sobrang nilang galit yan sa Pangulo na yan. So, yun ang kinetic force. At yan, maging totoo yan na people power, it will trigger a people power revolution kung makonvict ninyo si BP Inday Sara. Sigurado yan. Kung i-convict nyo yan, leading sa lahat na service, tapos i-convict nyo, halatang-halata naman kayo, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, na wala kayong intention na mapigilan ang kanyang pagtakbo as presidente. Mapigilan dahil takot kayo na maparusahan, makulong kung siya na ang mamumuno. Ganyan kasimple. At yan din ang impression sa buong mundo. At papayag ba mga Pilipino niyan? Hindi tayo papayag. Wala namang kayong ebidensya na mag-convict kay BP Inday Sara.
dahil lang sa inyong takot at gusto rin yung manatili sa pwesto nyo para patuloy kayong mangurakot. Kaya ikukulong nyo si Bipindi Sara at hindi na nyo bigyan ng pagkakataon at takbo na presidente ngayon 2020. Yun lang ang intention ninyo. Kaya ito si Matibag, tama yung sinasabi ni Senator Ruben Padilla sa huli niyong panalita. Political operator ka. Ikaw ang nag-ooperate sa mga operasyon na yan, dyan sa NBI. Ikaw ang naghanap ng paraan. Paano mapatupad ang kagustuhan ng inyong amo, ng inyong amo na bangag na si BBM. Ganyan lang kasimple. Kasi Matibag political operator. Ganyan ang term ng mga political observer sa kanya. Nag-ooperate yan kung nasaan yung saan yung kikita siya, doon din niya pupunta. So ganyan. Ngayon, itong mga pangyayaring ito, tulad nito, itong comment ko dito sa mga senatorial slate na nakalagay dyan sa survey, o na nandyan si nangunguna, siyempre si kung hindi tatakbo, kung si Bongo tatakbo na Vice President, which is ang probability ganyan, di si Ruben Padilla babalik sa pagiging senator at siya ang number 1 dyan sa survey na yan. At ang sumunod daw ito si Vico Soto. Ba't ibubuto natin yan si Vico Soto? Alam mo naman natin kung sinong kito niyan, si Tuta Soto. Di, para tayo nagbubuto ng mga Marcos yan. At lumabas din si Senator Cayetano kasi re-electionist yan si Senator Cayetano, yan ang iboto natin. Si Loren Legarda, si Mark Villar, sino pa? Si Mike Defensor. Yun ang dapat natin ilagay dyan. At yung mga ibang senator na kasama sa Duterte. Yung ibang mga senator dyan, tulad ni, kasi hindi linagay nila hindi linagay ng pulse siya. Kaya ang pinipilian yan si Angara. Walang iya yan si Angara. Tingnan mo ano nangyari sa DepEd ngayon. Si Nancy Binay. Babalik na naman natin yung mga ganyang klaseng kandidato. Si Bintulpo, wag na. Anong ginawa ng Tulpo dyan sa Senado? Kung bakit ibabalik pa na diragdagan pa natin problema natin yung Bintulpo na yan. Dahil sa bitag-bitag na yan. Pakunwari lang yan. Meron siyang kritisismo din sa ginagawa ng kanyang mga kapatid. Pero later on, magkumpul-kumpul din yan. Kaya huwag nang iboto yan. At kung si Rapi Tulfo hindi tatakbo yan na senator. Pakita natin sa kanya na hindi na natin siya kailangan dyan sa Senado. Yung ginawa niya, puro reklamo. Nagsasalita pa si Ruben Padilla. Nag-i-interrupt na siya para lang mapigilan kung anong, kasi nilampaso na niya ni Ruben Padilla si Luistro, yung mayabang doon sa House of Representatives sa Quadco, magsalita ka lang, contempt ka na. Yun nangyari kay Zuleika Lopez. Ganyan nangyari. Kaya nakaganti ngayon ang mga DDS sa kanya. Siya ngayon ang napapahiya ng gusto. Yung nagsasabi na hindi na kailangan notaryo dahil sa ICC wala. So, talagang supalpal siya doon sa sinasabi niya. Sinasabihan siya ni Escudero, hindi tayo ang ICC. Kaya, bakit tanggapin natin yan na walang notaryo yung kay Las Cañas na pidapit? So, diyan sa mga senador na yan na tatakbo, huwag natin iboto tulad ng ginagawa natin. Binoto pa natin si Tito Soto, binoto natin si Lacson, kaya ang laki ng problema natin. Si Rizal Ontiveros, wala na yan dahil hindi na makatakbo na senador yan. Tapos ng ang termino. Tapos na ang kanyang ilang years na pagiging senator. At kung tatakbo siyang pangulo, 0.01 na lang percent ang nakukuha niya sa survey, ano mangyari sa kanya? Yan si Grace Po. Yan naman talagang ulo diyan sa
GAA, yung Bicameral Commission, Bicameral Committee na nagmagic diyan sa GAA ng 2026 at 2025 budget. Ngayon, wala pa namang naparusahan kahit isa. Yun ang dahilan din na isa sa mga basis nila na hinidnap si President Duterte. So, huwag na ibuto yung mga senador na yan. Hindi naman nila sinama yung mga pangalan ni na Jimmy Bundok, ni na sino pa ba tong sila Hinlo, si Lambino. Yan dapat natin ibuto ng mga matitino at mga galing na mga abogado diyan sa ating susunod na eleksyon sa senatorial slate natin. Ilalabas naman ni BP Inday Sara niyan dahil siya rin isa sa mga mamili diyan kung sinong ilagay niya sa senatorial slate na yan. So, anong ilagay niya, yun lang ang ibubuto natin. Huwag na tayo magbuto ng iba. Gawin natin yung 2019 na nangyari, pero siyam lang ang tumakbo noon, siyam. Yung siyam pala na tumakbo, yun ang mga dilawan na diretso sa inoduro ang nangyari. So, ito, bantayan natin ang galaw ng impeachment court diyan sa hearing na yan. Patuloy naman tayo maging critical sa mga maling ginagawa ng mga senador at itong prosecution. Bantayan natin yan. Yung una nating naging aware tayo, yung pagpabukas sa tax at bank record ni VP Inday Sara. Ang lahat na senador sa majority bumoto para buksan yan. So tandaan natin kanilang mga pangalan. Lahat na yan, yung 13 na yan. Na ayaw nga nila ihayag ang boto nila openly. Kasi takot na sila eh. Kaya nakikita natin na unti-unting may takot pala itong mga to. Lalo na lalabas, nakikita na nila ang resulta sa survey. Iko-convict mo yan, 49%. Talagang matatakot kayo. Baka nga ito si BBM, yung pagdating ni Rubio, ano kayong pinag-usapan nila? Gigirahin ng China para mawala na yung matuloy pa rin yung kanilang pamumuno dahil may gira nga. At baka hindi matuloy ang eleksyon. Yun ang mga intensyon ng mga yan eh. Dahil hindi na sila manalo pero hindi tayo papayag na mangyari yan. Talagang labanan na natin lahat yan. Kaya nga itong words na unrelenting, hindi nagbibigay ng square inch yan sa kalaban. Ganyan si BP Inday Sara. Ganyan siya katibay. Ganyan katatag ang kanyang paninindigan. At dapat naman suportahan natin siya para lalong titibay ang tinitindigan niya. Na tayo mga taong bayan ang tinitindigan niya. So unrelenting tayo dapat. Huwag tayo magpatinag. We should be unrelenting in all our endeavors dito sa paglaban natin sa mga kawalang hiyaan at pangapi ng administrasyon na to ni Bangag. So, I think hanggang dito na lang tayo dito para sa episode na to. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. I hope meron kayong napulot dito sa mga impormasyon na binigay natin, sa mga opinion na linahad natin. Magkaroon kayo ng idea kung saan mapapunta itong mga ginagawa ng ating mga politiko dito sa ating bansa sa pagkangayon. So, kailangan unrelenting din tayo. Hawakan natin ng matibay, matatag ang ating prinsipyo. Dito tayo sa pagmamahal natin sa bayan natin, ang pagprotekta sa ating mga karapatan at i-defend natin ang ating freedom and democracy dito sa bansang ito. Huwag natin hayaan na magkaroon ng anarkiya, magkaroon ng diktadorya ulit ang ating bansa. Mahalin natin ang ating demokrasya at ang ating kalayaan. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. See you around in our next episode. Maraming salamat po at good day sa inyong lahat. Salamat.